Bining Daza. Magandang araw aking munting mga kaklase. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-24 ng Marso. Narito ang balita aktibo, ang na impormasyon na aming babalita sa inyo. Ako si Sabina Tobias. Ako si Kalinchat Ayokias. Ako nga pala si Prince Si Merancy Verhil, galing sa Grade 8 San Pedro. Ngayon, tatalakayin natin isa sa pinakamalagang dito sa kasaysayan ng daigdig, ang Cold War at ang paghahati ng Europa. Dito ang pag-usbong ng iba't ibang ideolohiya. Ang ideolohiya ay isang kaisipan patungkol sa pamamalakad ng isang bansa o komunidad. May silbing gabay o pamantayan kung paano patakbuhin ang isang politikal, pamalaan at ekonomiya ng isang bansa. Liberismo. Ang liberismo ay tumutukoy sa karapatan at kalayaan ng isang individual, kumpara sa kapangyarihan ng isang institusyon tulad ng pamahalaan o simbahan. Sunod naman ay ang komunismo. Ang komunismo ay isang anyo ng sosyalismo at sunod na hakbang matapos makamit ang pagkatatag ng sosyalismo. Ang komunismo ay isang anyo ng sosyalismo at sunod na hakbang matapos makamit ang pagkatatag ng isang sosyalismo sa isang lipunan. Tulad ng sosyalismo, umusbong ang komunismo noong Rebolusyong Industrial sa filosofiya ni Karl Marx. Konserbatismo. Ang konserbatismo ay nakabatay sa paniniwala na ang lipunan ay hindi hiwa-hiwalay o isa-isang individual bagkus ito ay kolektibong buhay na ipinagkaisa dahil sa lahi, wika, kultura, relihiyon o kaisipang politikal. Nakilala rito sila Pangulong Ronald Reagan at punong ministro Margaret Thatcher bilang mga modelo ng konserbatismo. Kapitalismo. Ito ang sunod nating tatalakayin. Kapitalismo. Ito ay isang sistemang ekonomiko kung saan hawak ng mga mamayan ang pagtakbo ng ekonomiya at merkado. Ang muling tatakayin para sa inyo ay ang sosyalismo. Ang sosyalismo naman ay pinagsamang ideolohiyang politikal at sistemang ekonomiko na naglalayang ipamahagi na ang mga salik na production sa mamayanan. Matapos ang ikalawang digmaan pandaigdig, nagkaroon ng matinding tunggalian sa pagitan ng dalawang superpower, ang Estados Unidos at ang Unyong Soviet. Ito ay hindi direktang labanan sa armas, kundi isang ideolohikal, pangpolitika at pang-ekonomiyang tunggalian. Sa pagsisikap na mapigilan ang pagkalat ng komunismo sa kanlurang Europa, nilunsad ng Estados Unidos ang Marshall Plan noong 1948. Layunin itong tulungan ng mga bansang Europeo na muling bumangon mula sa digmaan. Kasama rito ang France, Great Britain, Belgium, Netherlands at Norway. Sa kabilang banda, naging mahigpit ang kontrol ng Unyong Soviet sa silangang Europa. Humantong sa malalim na paghahati sa pagitan ng dalawang panig na kontinente. Isa sa pinakamatingkad na simbolo ng Cold War ay ang Berlin Wall. Matapos hatiin ang Alemanya sa dalawang bahagi, ang Federal Republic of Germany sa kanluran at German Democratic Republic. Isa sa pinakamatingkad na simbolo ng Cold War ay ang Berlin Wall. Matapos hatiin ang Alemanya sa dalawang bahagi, ang Federal Republic of Germany sa kanluran at German Democratic Republic sa silangan, tinayo ang pader noong 1961 o pamapigilan ng mga taga-silangan Alemanya na tumakas patungong kanluran. Ngunit, hindi lang ito naganap sa Europa. Habang patuloy ang tensyon, nagbuo ang Estados Unidos ng kalyansang pamilitar at ang North Atlantic Treaty Organization or NATO noong 1949. Kasama ang mga bansa tulad ng France, Great Britain at Canada. Natugon ng Unyong Soviet, binuo naman nila ang Warsaw Pact noong 1955 upang patibayan ang kontrol sa mga kalyadong bansang komunista silangang Europa. Sa tunggalian sa pagitan ng dalawang pwersa ay